Please follow me with your eyes to John chapter 8, verse 32. And you will progressively come to know the truth or reality, that which is unsealed, open, and without concealment. By intimate experience, and the truth or reality will progressively liberate and make or set you free. Number one is knowing the truth or reality by acquaintance. Ikaduha nga aton tan-awon karon, knowing the truth or reality by descriptions. Kagang katapusan, knowing the truth or reality by experience. Kabay pa nga maintindihan tani. The longer nga alagad ta sa Dios, mangin hindi ta istable kung ang ato natunan hindi ni manaog sa eksperyensya. Palapakan na ito na Ginoo. Ang mga tao nga nakasustenir sa pag-alagad sa Dios, waay ni nagpundo dira sa acquaintance nga bahin, waay na sila nagpundo sa descriptive nga area sa paghibalo sa reality, kundi nangin-establish sila dira sa ila experience tungod kay in the pursuit of serving God, ma-establish ka lang, hindi ka mauyog, hindi ka maano, kung ang mga butang nga imo na pamatian, ma-experiensyahan mo. Palagpakan na ito na Ginoo. Makato kita sa gitawag knowing the truth or reality by acquaintance. Ang word nga acquaintance, knowledge gains by familiarity. Sa Bisaya nga dictionary, imo makita paila-ila, paghimamat, pagkilitaay, pagpakisayod, pagkaila, pagkasayod. Siya do katahom ang gihatag. Amo na nga may acquaintance parte. Palagpakan na ito na Ginoo sila. Amo na nga in every activities, kapin sa mga seminar, sa pagkitaay ninyo, may gitawag nga pagpakilala, pag-introduce sa imungalan, paghalubilo sa mga tao nga upod mo, because it is an acquaintance nga gitawag area sa paghibalo sa bisan ano nga butang. Knowing by acquaintance consists in having a direct and immediate awareness some pictures of our environments. Gambal gani ka nga imo makita iya pictures, nagkahulugan na nga imo makita iya nga ang mga butang ara sa imo palibot, ang mga butang ma-aware ka nga diin ara ka sa sina nga gitawag ya kahimtangan. Amo na nga ang Christianity, kung ikaw Kristohanon, gadala kagid sing mga tao sa tiilan sa Ginoo nga imo ipakilala kay Kristo Jesus. Dayon kung imo lang taon niya, imo makita, padayonon na to. Ito lang taon Amo na nga ang synonym aradang association, companionship, familiarity, friendship. Tungod kay sa acquaintance dra mabalay nga mag-updanay kamo, dra mabalay ang kamaridiri, dra mabalay ang familiarity kag pag-amiguhay. Nga dra nimo mahibal-an nga gitawag knowledge sa sina nga tao kag sa isa ka butang. Dra nimo mahibalan sa acquaintance, imo makita kon imo makita ma-develop na into descriptive area. Imo makita nga din mahibalaan mo siya tungod kay nagsugod ka upod sa iya. Dayon, padayon. Ang word nga description, knowing
truth and reality by description, imo makita halin sa acquaintance, mangin makahulugnon na, makin makahulugano na ang inyo pag-updanay. Mahibalaan na nimo siya kung ano ang iya weakness, mahibalaan na nimo kung ano siya nga pagkatao, toxic bala siya nga tao. Imo makita ano ang iya gitawag iya tinago tungod kay kung imo lang taon sa Juharis window, ang tao ya kung imo makita iya may sekreto siya, may misteryoso siya, kaghayag nga kinaiya. Amo na nga sa hayag niya nga kinaiya, iya gina ayu-ayuhan, iya gina dekorasyonan, pero panglabas lang na. May mga sikrito nga natabo siya kabuhi, nga din ina nga mga sikrito kung kaisa, hindi siya namian, maghisgot sina. To kay ina nga mga sikrito, nagproducer na sing traumatic experience siya kabuhi. Amo na nga, kung mabalay ang intimacy sa inyo pag-updanay, bisan pa ang sekreto niya, imo na mahibalan, tungkol kay salig na sa imo, nga hindi kaniya gitawag giya nga gubon, kundi salig na sa imo nga sugiran, kung sugiran mo siya, may mabulig ka sa pagpreserbar kag pag-encourage saya. Amo na nga imo makita, makahulugano na significant na ang inyo pag-updanay. Imo makita iya. Dayon, kung imo tan-aon diri padayonon naton, imo makita iya. Knowing by suppose a man wants to teach his wife how to drive. Kung ang imo asawa gusto kang makabalo na mag-drive, imo makita, he begins by descriptive approach. Hindi kay gitawag iya sa wisdom, kung imo iagigid sa gitawag principle, sa the principle of beginning, hindi nimo siya dayon gitawag iya pauyaton manubila. Imo makita ang descriptive approach, imo makita imo siya pabasahon sa mga basahon nga nag-explain sa iya by reading manual of driving. Imo makita siguro isa ka bulan hangtod sa anom ka bulan, imo sa edukahon, imo makita iya, pero nagpaintindi na. Why na nagpaintindi? Does he know how to drive a car? Ginatudloan ta sa pulong sa Dios, ginaedukar ta sa pulong sa Dios, nagapamati ta sa pulong sa Dios, ginaedukar ta sa area sa holiness, ginaedukar ta sa area sa righteousness, ginaedukar ta sa area sa generosity. Siguro sobra na isa ka tuig, tinuig-tuig na nga pagpamati naton, pero wala na nagpaintindi nga nangin righteous ka na. Palakpakan na to na Ginoo sila. Everybody say amen. Amo na nga, siling panigin ni Jesus, sa aton gitun-an to, anong hambal, ang bisan sino nga nagapamati isa kung pulong kag, nagatuman sini. Yes. Way sa nagsilay nga, nagabasa lang sa kung pulong kag nagapamati, amo nang maalam. Siling pa niya, nagatuman sini. Maparihas siya sa isa ka tao nga nagbalay sa balay ibabaw sa bato. Anuman nga lampos sa bagyo, anuman nga gitawag iya nga anuman nga agaton ang maglambos sa iya, anuman nga malakas ang mag-abot sa iya, hindi siya maano to kinapasad ang iya pundasyon sa bato. Palakpakan nato na Ginoo. Descriptive, not only descriptive, imo makita kundi turn into action. Aton makita sa example, aton lang ni, pila na katuig naton nga gitudloan ta,
sa specific nga area, sa assignment nga gihatag sa Ginoo sa aton. Kag dayon, hindi kita madisib nga naangko na nato na, not unless nga ma-perform mo na kag ma-experiensyahan mo na. Palakpakan na ito na Ginoo. Magpadayon ta Diyotay. Sa science, may gitawag descriptive science. Isa ka pilosoper nagkotse ni, is a science in which the emphasis is placed upon the classification and descriptions of the material with which it deals from distinguished from exact. Dra nimo makita ang eksakto nga material kag hindi. Everybody say amen. Diri sa sining descriptive area sa paghibalo sa realidad, kinalan mahibalo ka sa material nga nagalambot sa imo o sisaon mo kung iniisakto bala. As I study sa history, hindi gid isakto. Sa descriptive nga knowledge, hindi gid isakto. Nga, nagatudlo, nga naglagyo ang isa ka tribo sa Israel, nagsakay sa sakayan pangdagat, nagkadto sa Amerika. Dayon, ay mo makita iya nga, naghimo sing gitawag iya nga, nakalutan ang golden plates, na something amo na nga kasaysayan. Pero exact bala nga ang mga gitog Hudiyo ang mga Hudiyo imo makita laini sing hitsura sa Indian. Ilagi patihan nga ang American Indian imo makita iya halini sa gitawag iya nag-migrate nga one lost tribe sa Israel. Imo makita ang material ara pero hindi exact suno sa history tungod kay shadow kasariwaol ang presentation. Dayon sa pagkalot sa gitawag iya plates, golden plates, imo makita iya ang witness parehas apelido. Ara ko may libro ko sa ila. Sa balaod hindi ka kay mag-witness kung kamo parintihanay. Kaya hindi na mapatihan. Entonces, ang material sa descriptive nga area, ang material nga gigamit hindi exact. Entonces, sa Christianity, damo sa religious nga mga gitawag libro, ang kasi gitawag nga reliyon may kaugalingon nga manual, religious manual, ang Islam may kaugalingon nga may Quran sila, ang Hindu may Vedic, ang Buddhist may kaugalingon nga sacred scriptures, ang Zoroastrian may ara man. Pero ang eksakto gid sa tanan ang pulong sa Dios. Palapakan nato na gid. Tungod kay ang nagsulat sini may amo na siling pas sa ni Apostol Peter, tandaan ninyo nga gitawag iyang ang mga balaan nga mga tao nagasulat sini sa dira nga gidiktahan sila sa balaan nga espiritu. Palakpakan nato na Ginoo. Bisan pagani ang sinulat nga diin gidiktahan sa balaan nga espiritu, ginlubag pagani ano pa kadako nga sala nga diin ining mga gitog manuscript nga diin wala ginatuytuyan sa balaan nga espiritu. Amo na kung masiling ka, may mga tao nga nagsiling, hindi ko magpati sa pulong sa Biblia kay tao ang nagsulat. Pero kung imo tan-awon, tao to na nagsulat,
Pero ang nagdikta, Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Ang delikado sa tanan, kung ang Diyos ang nagsulat, kag ang nagdikta tao, kay ang tao butigon. Amo na nga malauman tagid, kay ang hambal sa Biblia, gisulat ni sa balaan nga mga tao, kagindiktahan sa balaan nga espiritu. Palakpakan na ito na Ginoo. Ito sa descriptive nga knowledge, imo makita mahibal-an nimo nga exact gid tungod kay imo makita ang nagsulat buhi halin sa sinugdanan, sa way pa sa sinugdanan, nagsinugdanan karon kag sa palaabuton tungod kay ang nagdikta wala sing kamatayon. Palakpakan nato na Ginoo sila. Dayon padayonon ta tay tungod kay imo makita iya makanto kita. Amo na nga sa descriptive makita nimo ang grupo, klase, sort, kinds of nature. Dayon. Padayon. Saon ta. Nagasiling ang Ginoo nga inyo manluluwas ang balaan nga Dios ang Israel. Baskugon ta. Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagtudlo sa inyo kung ano ang maayo para sa inyo. Palakpakan naton. Kag tuytuyan, kag pag nagtuytoy sa inyo sa husto nga dalan. One of the greatest declaration, a prophetic declaration that echo from generation to generation. Si Prophet Jeremiah nagsiling, for I know, siling pa niya, for I know that the way of man is not in himself. Palapakan na ito na it is not in man to direct his steps. Nga, ang ato nahibalan, ang nagligad, ang ato nahibalan, ang karon, pero ang palaabuto na ito naway takahibalo. Pero kung ang Diyos gani magtuytoy, karon sa imo panahon, preparahon ka sa imo palaabuton. Palapakan na ito na Ginoo. Ang hambal sa Biblia, siling pa nagasiling ang Ginoo nga inyo manluluwas ang balaan nga Diyos sa Israel. Ako ang Ginoo nga inyo Diyos nga nagtudlo sa inyo kung ano ang maayo para sa inyo. Siya lang nga nakahibalo kung ano ang maayo para sa aton. Palagpakan na ito na Ginoo. Kaya kung kiisa may maayo para sa aton nga hindi gali maayo. Yes. I really experienced the truth nga may mga panahon nga gihimo ta for so many years nagsiling ta nga maayo na ni pero katapusan nagresulta sa hindi maayo tungod kay wala nagahalin ang aton movement dira sa pagtuytoy sa Dios. Dayon padayon ta tay. Dayon, experience is the byproduct of action. Maka-experience lang ka kung imo aksyonan. Palagpakan na ito na Ginoo. Para sistema sa kitawag yang mga tao nga din imo makita yan, naka-experience siya sa principle of generosity. Budlay ni mo na-experience yan. Without action, ini may mga butang nga buhinan mo eh. In giving, purti ni kabudlay. Mangin hypothesis na ni sa tao kung hindi siya mag-aksyon. Ano what is hypothesis? The meaning of a hypothesis is an explanation that is likely to be true. Pwede nga mamatuod kag pwede hindi. Sa gitawag iya mental point of view, nabuhinan kay. Karon kon, way mag-abot. Makaluloy ka. Ito says, what you need is an act of adventure.
Dira sa gitawag ya arena of action. It is not a magic. Hindi kay magikon ka. Ang experience sa it is not a magic. Ito says knowing truth or reality by experience. There is always a process of trial and error. Sa action niya, muagi ka sa process sa trial and error. Nago ka isa, kasi pastor may nagsiling nga, imo makita iya nga, Brad, kung bata, ako nagtugitulod sa pag-alagad. Ha? Nagaupod-upod naman na. Nagatambong naman na sa young people. Pero, sa lawayon man dyan. Nga, way ta kahibalo sa process. Makasasala siya sa pagkatao niya, makasasala siya sa pagdako niya. Giproseso sa environment nga mo na iya lifestyle. Hindi kay magikon na siya. Kinanglan mutik siya sing action, muagi siya sa trial and error, kagdayon, madiparahan niya ano ang maayo kag malain. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Bisan ano handom na to, lang handom na kun sa inyo. Ato lang hambal na kun sa inyo. Nga gidala ang akong amigo nga pastor sa mayo pangabuhi nga pamilya nga nalulong sa druga. Kay naglaom gid nga may kag iloy nga may mahimo ni pastor mo. Abot ko no dito. Gipapungko tong young people. Sini siya pastor, palihog kaunsili gini. Kay nalulong na nis druga. Kung nasala ang akon amigo nga pastor sa pag-counsel, basulon siya sa ginikanan. Naway sa nahimo. Siling siya, to, amulaning mahambal ko sa inyo. Ining imo pagkalulong sa druga, ining pagkalulong mo sa inom-inom, bisyo, sugal, nga dako na kasing dako na gigasto ang imo ginikanan sa imo. Giabusaran mo ang imo pag-eskwela. Gusto ko nga pamatian mo ang akong ihambal. Sa nubo lang kag konkret kag specific nga pag-explicar. Siling siya, as a pastor, kung ako pamangkuton mo, gusto bala ang Diyos nga din magdruga ka, magpalahubog ka, magsugarol ka, kag mag-abusador ka? Ang sabat, hindi. Ginhimo ka suno sa dagway sa Diyos. Kung pamangkuton ko ang imo iloy karon, ari man ni imo iloy. Gusto bala siya nga amo na ang imo kahimtangan nga gadruga ka, gahubog-hubog ka, gapanugal ka, gapangawat ka sa gitawag tinago sa imo ginikanan? Masiling gid ang imo iloy. Hindi kami gusto sa sina nga kinay. Kung pamangkuton ko ang imo amay, masiling gid nga indi luyag ko sini nga kinay tungod kay way kagid kaugmaon sa sini nga kinay. Pero to sugiran ta ka. Ang Dios, ang imo iloy, ang imo amay, imo makita ya indi gusto. Pero kung hindi ka mag-upod
kag hindi ka mag-take action, magapabilin ka sa miserable mo nga kahintangan. Plakpakan na to na Ginoo. Waay kami mahimo kung gusto mo gid. Ang experience kaangay sina is a byproduct of action. It is not a magic. There is always a process of trial and error. Kagdayon kung mapadayon, siling pa sa sining at theologian, basahon ta, it is a cheerful and delightful surrender of ourselves to Him whose yoke is easy and whose burden is light. Palakpakan na to na. It is a cheerful and delightful surrender. Ang gusto sa Ginoo nga malipayon ka, nagakalipay ka sa pag-surrender sa kay Ginoo Hesus nga diin ang iya yugo hapos kag ang iya palasanon gaan. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon kung padayonon na to, gusto na kon nga mahibal-an ginaton how to enjoy, how to experience reality. Ang experience, imo makita, knowledge gained by testing. Si Abraham gitistingan gid sa iya commitment. Hindi gusto ang Diyos nga tanaw-tanawon lang niya si Isaac. Hindi niya gusto Diyos nga din imo makita iya nga magdako si Isaac kag magdungag ang edad ni Abraham. Nga din hindi siya mag-agi, hindi siya testingan sa Diyos. Gitistingan gid siya. Ano nga ba sa Ginoo? Dala si Isaac. Lakat ka mo sa 3 days journey. Magsimba ka mo sa bukid, sa muraya. Kag dayon, patyon mo ang imo bata. Ihalad mo nga halad nga sinunog. Wala na. Wala na ko nakita ang pagsimba, hindi ni hapos. Ito testimony blagay na ni Bikim. Kung mag-alagad ka sa Diyos, may madula gid sa imo. Palagpakan na ito na Ginoo. Yes. Amo nang isa sa masubo nga unod sa Christianity. Kakinalo, we must be prepared. Kung mag-alagad ka sa Diyos, may madula gid sa imo. May madula gid nga panahon sa imo nga tani magamit pa nimo na sa iban nga galamiton. Even kung ang Ginoo manawagan, even your profession madula sa iyo. Sabi mo lang sa GG tong Bernes, I really touched with the message. Nga, nag-epekto ang message tong Bernes. Nga, gikabuhi niya sa experience niya. May nadula sa iya. Pamangkuton ni mo siya kung ano nadula ang iya pagkamaistra, nadula ang iya dalawaton nga tagpila ka libo. Nga, iya naintindihan ang tawag sa Ginoo sa iya nga gamiton siya sa Pasay, sobra pa sa paggamit sa gobyerno sa iya subo nga maestra. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na siyado katahom tong Bernes. Kung ari lang ka mo sa tong Bernes, you can get something out of nothing. Na, may madula sa imo. Na, wala taon na tugay na nagtestimony. Sining adlaw giopiran dito. Dito sila magkantos bantayan. Mapulo pa tauhay ito. Pero anong siling sa aton-uton? Hindi na ko i-barter. Ang pagsimba to kay kami ang gitawag host karon. Mas mahal ang pag-alagad sa simbahan kay pagbulo bakasyon dito sa bantayan. Amo ng mga tao nga din imo makita nakapasar sa testing. Testingan ka sa Diyos yan.
Dayon imo makita iya testing trials. Masilig ka nga, sa una, way man nag-abot sa ako ni. Tapos na Kristohanon ko, naglain naman eh. Siling pa sa ito nga pamilya, naabtan, baha ang ilang balay, da sa kilid sa suba, anod tanan, anod baboy, manok, dala pa karabaw tanan, sulo lawas, nakalukso sila. Pagka dason adlaw, gisagop sila sa barangay, una nga napinsaran nila, makadto ta sa simbahan. Siling ko no ang pastor, kamusta ter? Ari makamu, pastor, ari kami, sincero ne, nga, iuli na namon ang amon pag-alagad. Iuli na namon ang amon bautismo. Iuli na namon ang imo Biblia. Kay naglumpat, dalang Biblia, mayo kay gidala ang Biblia. Ari na, iuli na namon. Di na kami mag-alagad. Grabe ang nag-abot sa amon. Why ni nag-abot sa amon nga kabudlayan sa way pa kami nag-alagad? Ining ulo alagad ini amon ni na nakapaamong sa amon. Basol Ginoo. Sila ang pastor mga muyo anay tatera. Brad, hindi na to ni dali-dalion, seryoso nimo. Nangamuyo. Ginoo, tuy-tuy sa maayong nga pangunahuna kami. Siling ang pagkatapos sila sa pastor. Brad, sa bakwit ninyo, sa palayo nyo sa inyong balay nga naanod, si Mrs., kamusta man siya? Way ni siya napilasan? Siya wala. Way ni siya bunog? Siya wala. Si ikaw? Way man. Kabataan? Ara. Ara. Ano gali? Ang na-damage? Damage, pastor, akong manok, akong baboy, karabaw, dala, balay, dala. Di siya. Nadulman ka lang guro. Nga, may bagay ka pasalamatan sa Ginoo eh. Ano mang gusto mo? Kamu ang maanod, kag ang karabaw mabilin? Kamu ang maanod, kag ang manok mabilin? Kamu ang maanod, kag ang balay ninyo ang mabilin? Siya hindi maging pastor. Siya amo nang pasalamatan ninyo. Ang inyo kinabudlayan ganansya lang to tungod kay ang kapital ara kamo. Makabaton pa kamo sing pila ka karabaw, makasagod pa kamo pila ka manok, makatukod pa kamo sing balay nga labaw sa ginaanod kung ang Dios hindi ninyo pagbiyaan. Okay sa mo na eh. Panahon sa trial siya. Gitawag ya gain by testing, trials, and practical learning. Ang Ginoo yan, lain mo. Practical, hindi tikal. Ang Christianity, hindi mo ni matikal-tikalan niya. Tilawan ka ganyan. Hindi ka gin maghikay. Hindi kay sugid-sugid ha. Ang adopted daughter ni mama, puro sila sa simbahan, nag-ilinaway sila. Pastor ang bana, gihanot niya sa silig ni asawa. Pirti kahikay na kung pagkahibalo. Naano nga pastor ni, ang tanang gahikay. Pero sabi mo lang, pila ka semana, nag-away po kami ni Bukay. Kag pagkatapos nagsiling ko, hindi ka gid maghikay. Base ko ang natabo sa iya, matabo na sa inyo, kag hindi ka po kasarang. Plakpakan na to na Ginoo. Everybody, what is done for other, He will do for you. Mahimo lang nimo kung ang Diyos mag-upod sa imo. Plakpakan na to na Ginoo. Experience, ha? Repeat after me. Experience is the mother of wisdom. Palakpakan na ito na Ginoo.
Ang eksperyensya mo ng iloy. Sa kaalam. Kung gani iloy na ya mo nang manugsagod eh. May kaladlawan nga istorya amo ni. Duha kuno ka magtiayon, baw purtigi ka. Pirtigi kuno ka suod, intimate ka tama. Na bisan ang bana magkaon, ginahungitan sa asawa, adayon kakaon ng asawa, ginahusay-husay sa bana. Isa ka bisis, may evaluation sila. Siling siya ang bana. Pangga, sa kadugay na naton, nga pag-upod, abi mo lang, para sa akon, pangga, daw mag-ulutod na lang ta. Sa Sibuhan o pa, parehas na ta sa gitog managsuon. Kung sa Tagalog, pareha na ta magkapatid na tayo. Siling ko no siling ang bana. Siling ko ng asawa, siling ko ng bana. Pangga, ano man po ang imo na diparan sa aton mahumot nga relasyon sa tunga sa mga kabudlayan. Siling siya, pangga, para nako, parehas nako imo iloy. Parehas nako imo iloy. Kung sa Tagalog pa, parang ako na ang iyong ina. Siya nga man pangga, nga sa nagkadugay ta, pirmi ka nagtiti sa akon. Didi ka. Nagpaintindi nga imo makita iya kung imo tanaon, imo makita. Nangin iloy sa eksperyensya, nangin mother sa wisdom, ang ila action nga ginhimo. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi ginhimo pagkuhanon ang eksperyensya. Kay bisan pagani ang imo kaluyahon karon, gina-eksperyensyahan mo na adlaw-adlaw. Kag din ang gusto sa Ginoo nga din ang descriptive nga wisdom, imo makita ang isakto mo karon kag ang isakto sa Dios kag dayon imo ma-apply ang iya sa Dios nga isakto tungod kay ang Dios ya malipay nga ang iya kinaiya mangin imo. Palakpakan na to na Ginoo. Kung sincero ka lang sa evaluation, masiling kagid, pila na ka kinaiya ni Kristo Jesus ang ari sa akon? Kag pila na ka kinaiya nga hindi naluyagan ni Jesus nga wala na sa akon? Dayon imo makita experience das all of her teaching backwards. Ang experience kung kaysa hindi ni sa imo tubangan rin is backward eh. Hindi ni sa front kundi kung kaysa backward eh. She give a test before explaining the lesson. Everybody say amen. Ang experience ya hatagan testingan kanya ulihi ang pag-explain sa imo sa rason. Everybody say amen. Nadisgrasya ka na, natabo ka na, antes ka maminsar sa rason nga nasubong ka sina. And that is the meaning of the word experience. May dito sa amon, ang iban ng mga membro sa simbahan daw gaba-gaba guro. Sila nagabaan na ni ang iban ng mga unbelievers. Mag-prayer meeting ya, kay mananggiti, mantugasinggitan siya. Gadukduk sa release. Tiga katublag ang prayer meeting. Hindi man mo siya kung kay may pagkaisog man. Pero isak ka tiun. Ang iya pagsinggitan nga nabatian kon hubog na siya kay mananggiti siya. Ang bilog nga miandog nakabati si Atyabaw kay nahulog na sa slubi. Nakabati. Nakabati siya. Nakabati. Sabi mo lang, napaki to siya. Kay way man lain ang pangita, imo makita
mananggiti bisan napaki na, kasaka gyud lubi, pero lain na, gapanguyapot lagi pagayo. Hindi na nimo hindi na nimo malahog-lahogan gapanguyapot na pagayo. Do tiki na nga gitawag ya gahakos. Kung kaisa ga kaharos pero ay gabulag sa lubi. Nga, naka-experience na siya nga kung mabulag siya sa lubi, pirtige kabudlay. Amo na nga sa experience patilawon ka nay antes ka explicahan sa lesson. Padayon. The trouble with experience is that it usually teaches you something you really don't want to know. Amo ning trouble sa experience Imo makita tudluan ka niya sa mga butang nga hindi ka gusto nga mahibalo. Everybody say, tudluan ka niya. Kag ako nakita, sa akong kabuhi, hindi na ako magkanto sa iban. Amo ni, tudluan ka niya, ang lison ulihi kaysa natabo sa imo. Sana may kong kapamati. Kaya nga, inom, bughubog, may kong kapamati. Pero sa nag-abot ng experience nga may bleeding na, dira na ang lison nga maglaba na imo kahibalo nga bisan sa bulong damo ka na mapinsaran, maghalong ka na. Nagpaintindi nga amo ni ang word nga experience. Dayon padayon, yotay. Naari na. Repeat after me. One turn of experience is worth a whole wilderness of warning. Na, gusto sa Ginoo sing kahilwayan sa aton kabuhi. Palakpakan naton mo. Kung basahon naton ang teksto bala, balikon naton ang teksto. Anong hambal sa teksto? If you will progressively come to know the truth or reality, if you will progressively, kung ga-progress ka lang, why ka ga-decrease, ga-progress ka lang paghibalo sa kamatuoran o reality, that which unsealed. Ang pulong sa Ginoo, hindi tinakpan. Hindi gibutang sa kahon. Amo ganina nga si John de Bilab, iyagin gi-criticize harap-harapan ang gnostic nga ang gnostic gapati nga din imo makita hindi ka kalambot sa kamaturan kundi ka makalambot sa sikrito nga pagbukas sa kamaturan. Ito si silyado para sa gnostic, pero para sa tuod-tuod gid sa aton imo makita unsealed ni way ni nasilyugi, available ni, palagpakan na ito ang Ginoo sini. Open ni. Way makapugong sa imo kung magbukas ka sa Biblia. Ba na kasi ko kung ako hindi na ko magkanto sa iban. Kung ang pagbukas na ko sa cellphone, sa kadamo nga pagbukas sa adlaw, kung amo ng kadamo sa pagbukas na ko sa Biblia, pirti kadako nga leksyon ang makuha. Palagpakan na ito ng Ginoo. Yes. Kita mo ni, sag-ulo na ton si Agaton. Si Agaton. Pagdumdum nga nako, ang nagsulong nga bagyo, si Agata. Inigali si Malakas. Pero, sa Biblia, kulang ta sa labaw ang pagbukas naton cellphone kaysa pagbukas sa Biblia. Palakpakan naton ang Ginoo sini. Amo ni bagay ta maghinulsol sini. Imo makita iya open and without concealment. Why concealment?
Hindi ni ginalikaw sa imo si Ginoo eh. Hindi ni gilikaw sa imo. Ito kay gusto ang Ginoo sa hayagin. Ito kay ang Ginoo ya gusto freedom. Palakpakan na ito. Hilwayon ka ginaya. Kung mag-alagad ka, hilwayon ka ginaya. Hindi kanya babayaan nga di ka mailway. Amay siya mo. May amay bala. Nga din makabata siya bata ang ibutang niya dito sa bubon. Hindi ba gani kabata si Bal nga hindi tatapon dayon ang nagbata nga kun hindi matugan ni iya bata. Ang amay pangalangit nun by intimate experience and the truth. Gusto siya nga maka-experience ka personal gid nimo. Palakpakan nato ng Ginoo sa ni. Hindi kayo mamati ka lang sa sugid-sugid. Personal gid nga mag-experience siya. Kaya mo nagikinahanglan karon mo. Sa Christianity nga nagdrag ang Christianity kay laban ang sugid, kulang ang hulid. Sugid na lang. Ang gitawag intimate experience and the truth, reality, will progressively liberate. Palakpakan na ito na, progressively liberate and make you free. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Hindi ka, ang reality, hindi ini gulpihon ka, hindi ka magikon. Imo makita one step at the time, pero imo makita anuman kahinay ang imo lakat. Kung ang imo gilaktan, patwi sa truth, makalambot ka gid sa eksperyensya. Palakpakan na ito na Ginoo sa. Amo ni problema na ito nga Kristohanon eh. Gitawag, way tayo presentar nga realidad. Nga kung kisa di tapatihan sa itong silingan. Nga, imo makita iya nga, way tayo presentar nga kabago sa itong kabuhi. Ang kinaiya nga sa wala pa ta nag-alagad, sa wala pa ta nagsimba, so wala pa ta nagdawat sa Ginoo, amo gihapon nga kinaiya ang ila makita hangtod karon sa nag-alagad data sa Dios. Entonces, ang aton mga silingan, ang aton kabataan, ang aton pamilya, hindi na gutom sa gitog pagtudlo. Gutom na sa pag-eksperyensya sa kalbaguhan sa kabuhi naton subong nga Kristohanon. Palakpakan naton na Ginoo. Tanaw wala na. By intimate experience and the truth will progressively liberate, make you free. Sabi mo lang, I would like to say it. Ang pinakadako nga butang kung magkitain na ta sa Ginoo. Ang pinakadako nga butang. Amuged nga. May kinaiya ang Ginoo nga ari na sa aton. Palagpakan na ito na Ginoo. Ano ang pinakadako nga kalipay sa isa ka amay? Sa iya kabataan. Kung makita niya ang iya kabataan nga nagahimo suno sa iya ginahimo. Palagpakan na ito na Ginoo. Everybody say amen. Ako isa ka amay man, kamo amay man. Ano ang pinakadako nga kalipay ninyo? Kung ang inyo lifestyle mangin-ara sa inyo kabataan. Lapakan na ito na Ginoo. Yes. Pastor kag membro, nag-counsel ang pastor. Pero, kwa abala ng imo pagka maakigon? Kwa abala na ter? Sabi mo lang anong sa membro, Pastor, liwat man ko sa imo kay maakigon ka man. Utod kagabihan. May panahon kita nga magtindog sa atubangan sa Diyos.
Kag ekspektahon ta gina. Amo nang siling pas ni Amos, prepare to meet thy God. Palakpakan na to na Ginoo. Magkitaay kita kag sa Dios. Kag ako nagapati, mabatian ta gina. Mabatian ta gina. Kag amo nang aton bantayan. Kung magsiling ang Ginoo, pila ang ari sa akon nga ara na sa imo. Pila ang wala na sa imo tungod kay naghigugma ka sa akon. Pagpagkan na to na Ginoo. Pila ang nadula sa imo to kay imo ko gipalangga labaw sa mga butang nga imo gikuha. Ano nga ba gani himuon ko pag ini nga silot sa inyo nga mataga Israel kag tugod nga himuon ko ini magpreparar kamo sa pagatubang sa akon nga inyo Dios. Sa kasi ko sinibasa. Posible gali nga mapatay ta nga hindi na ta kakita sa kay Duterte personal. Posible nga mapatay ta nga hindi ta kakita sa katahom sa Paris. Kapag kikita sa mga celebrities sa Hollywood. Pero hindi gigali itugot sa Ginoo nga hindi kita makapakikita sa isa nga naghatag sa aton sing kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Kag amo na nga appointment nga preparahan ginato. Amo na nga appointment nga ginapirahaparahan ginato. Amo na appointment nga bagay preparahan. Dayon kung padayonon naton, this experience is all about intellectual, moral is only attainable when we are set free from darkness. Ang kahilwayan, maangkon na ni kung kita hilwayon halin sa darkness of sin, ignorance, and superstition. Ang sin niya, darkness ni. Nga, gikansil ni sa imo ang resulta. Unsealed ni ang resulta, ang kanami lang ang imo giplastar sa imo. Muna nga may isa ka principle nga gitawag short gratification, long-term consequences. Nubo nga kalipay, pero way katapusan nga pag-antos. Superstition, and let the light of the truth shine on us and in us. Amula na. Sabi mo lang, porti kasanag karon sa adlaw. We enjoy sa silak sa adlaw. Pero kung magguwa ka dire, kag manrangka ka dito sa gitog CR, pangbutangan ni mo ang mga buho sing tabil, you will not enjoy light. Yes. Ang light niya gasigan eh. The truth is shining. The reality is shining. Pero kung because of ignorant, because of sin and superstitious, sirhan mo ang imo panguna-una, you will not enjoy the blessedness of light. Palagpakan na ito na Ginoo. Namati ka karon pero lain-lain imo gipinsar, lain-lain ara sa imo utok, you will not enjoy the blessedness of the truth. Dayon, padayon jutay. Basahon ta. Gani, kung ang anak sang Diyos, amo ang magahilway sa inyo, mahilway gid kamo. Palagpakan natin.
Balikon na ton. Gani, kung ang anak sang Dios amo ang magahilway sa inyo, mahilway gid kamo. Wow. Amo ning pinakatao. Yes. Yes. It is an experience na kahilwayan. Yes. May isa ka, when I was dito sa Living Spring School of Christian Ministry, ginhagad ang pastor kag ang iya mga elders sa debate, public debate, mga defender, Catholic faith defender. Sabi mo lang, ang pastorya na-convert ang isa ka kernel. Nag-upod. Sa dira nga nagkuan na sila presentation, na grabe mga libro, mga encyclopedia, tanan. Pamatuod. Nga ang matuod gid nga reliyon sila. Pero wise ang pastor. Ato lang kernel kag atong maton-maton dira sa gitawag ya butuan ang na-convert nga gidala. Siling pa niya, way gid kami ipamatuod sa history nga kami gid ang matuod. Ang amon ipamatuod nga si Kristo Jesus ang matuod. Kag pahambalon ko ni ang testimony. Una, ang kernel. Sining pa niya, ako ang provincial commander dire for so many years. Kita naman kamo sa kapintas na kon. Kita naman ninyo sa pagkaabusador na kon. Panahon pa to ni Marcos. Kaya ara kami sa administrasyon, pati kadamo nga kaso. Pero sa dira nga nagbasa nako sa pulong sa Dios, nag-alagad nako. Lantawan ninyo karon ang akong kabuhi. Ikumparar ninyo ang kabuhi nako sa una hangtod karon. Sa pagkakaroon. Katingog ang tanan eh. Sunod po tong bugoy. Nakapila na to na priso. Kay balo na kamo. Pila ko nakabalik-balik sa prisuan. Pero sa nakadangop ko sa Ginoo, ginhilway ko kakaron, nag-alagad ako nga matutuod sa Ginoo. Siling ang pastor sa moderator. Way kami iban nga pamatuod. Way kami encyclopedia. Ang amon pagpamatuod nga diin. Ang experience sa sining duha ka tawo nga ginbag-o sa Dios, kag ginhilway sa Dios. Pagpakan nato ng Ginoo. Hindi magid gulpi pero hilwayon kagid sa Dios. Pagpakan nato ng Ginoo. May amigo ko nga nagkanto sa Mianog. Nagpayunir siya dito sa gitong Manila. Abi mo lang, may isa sa kagitawag iya nga amog gihapon. Dako rangko sa army. Siling pa niya, amo tong iya pang bato kung panahon sa evangelistic. Amo tong patestimonyohon niya sa pagpamatuod kung ano ang Ginoo maghilway. Palagpakan na to na Ginoo. Siling pasadto, siya ako, opisyalis ko sa army. Kernel ko. Damo na nga gira ang akon. Gitawag iya na agyan.
Pero may isog pa sa akon, ang akon asawa. Upon po yung asawa. Ining akon asawa, siling pa niya, saway pa mi. Dra sa Ginoo, saway pagpagmi na born again. Jutay lang nga away-away namon. Ginakrakan ko kay Muslim ni, ginakrakan ko sa Armalite ka kung kaisa, galagyo ko. Isa, pero ang pinakamaayo gid sa tanan, amat-amat nga paghilway sa amon. Sang una kung mag-away kami, Armalite ang ginakrak sa akon, pero karon 45 na lang nagamay. Pero ako nagapate nga sa hindi madugay, madula na gini tungod kay hilwayon gid sa Ginoo nga iya manluluwas. Why automatic? Hindi ini gitog shampoo nga rejoice nga kinamay lang na ayos na. Gitawag ni nga tuod-tuod ni nga pagpalapit, palapakan na to ng Ginoo sini. Nga gusto sa Ginoo matilawan mo, amat-amat ang kahilwayan, agon maaprisar mo, ano ni sa kamaayo nga Ginoo nga nagaupod sa imo adlaw-adlaw. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Kakon padayon nun ta, diyo tayo rin. Kaya pa? Bueno. Ari na, basahon na to. Fuller and clearer knowledge of the truth. Mas kugunta, fuller and clearer knowledge of the truth is get by decrease, by those, tunugon ta, by those who seriously seek after it. Ano ang presyo? When you want to experience reality and truth, seriously seek after it. Seryoso nga pagpangita. Amo na masiling ka nga, ito karon daw ay kaliwatan ko, haw? O si saon na ton, kung kita seryoso bala, palagpakan na ton na Ginoo. Lain ni seryoso yan. Waay ni gapati, mga balabag. Waay ni gaagad sa opinion sa tao. He's after to experience the truth. Ikadua, unwalk. Repeat after me. Unwalk close with Christ. Hindi mabuhi kung wala si Kristo Jesus. Everybody say amen. Hindi mabuhi. Amo na nga ang gitawag yan nangita sa kamaturan ka naglakat nga tinud-anon sa closeness and intimacy sa kay Christ. Ang pangamuyo sina sa tungang gabi, ang pangamuyo sina sa kagaon, Ginoo, kung hindi ka magbulig sa akon, malaglag kami sa sining adlaw. Pero kung ara ka, no weapon is formed against me shall prosper, for my righteousness is in you, and every tongue that confess against me will be destroyed. That is my heritage in serving you, Lord. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Who is the personification of the truth. Abi mo lang, imo makitaya sa Vedic nga scriptures, sa Islam nga scriptures, ang Quran, ideya ang gipresentar. Idea. Do's and don'ts. Ang himuon mo kag hindi. Ideya. Inang paglubong nga papungkoon, ideya na. Method. In Christianity, we have also the Bible. Palakpakan na ito na Ginoo sini.
May Biblia ta to rely our belief. In Christianity, we have the Bible to rely our belief. Basahon ta. But we have Jesus Christ, the personification of the truth. Palakpakan na ito na Ginoo sila. May Jesus ta. May written word ta. Nga din gatindog ang aton pagtuo sini, ang aton debosyon sini, ang aton pag-alagad. Pero may Ginoo ta nga mo ang persona sa kamatuoran nga aton gitun-an sa sini nga pulong. Amo na nga ang closeness nimo kay Jesus. Ang imo pagpalapit kay Jesus, ang imo debosyon kay Jesus, imo makita iya. I really believe sa isa ka tiyulidan nga nagsiling, Jesus Christ is the word written. Palakpakan naton ang Ginoo. Si Kristo Jesus amo ang sinulat nga pulong sa Biblia. Kaya kung magbasa ka, gabasa ka sino si Jesus. Basahon nimo sa Genesis, he is the seed of the woman. Basahon nimo sa Exodus, he is the sacrifices of the altar. Basahon nimo sa Ecclesiastes, he is the wisdom of God. Sa minor prophet, he is the son of righteousness with healing in his wings. Basahon nimo sa New Testament, he is the bread of life, the light of the world, the water of life. Ara siya. Amuna nga sa gauyat ka sa imo Biblia, kagaluhod ka sa imo debosyon, may giuyatan ka nga pulong, kag may Ginoo ka nga gitawag. Palakpakan na ito ng Ginoo. You have Jesus. Amuna ang prayer, tandaan ninyo ni, fasting, fellowship, communion, worship, thanksgiving, and praises to God, are the most effective mediums that activates growth and maturity in Christian life. Kwaon mo ni, di ka gid magtubo.